2024 Yamaha NMAX 155 light blue color. Gaano nga ba kaganda ang scooter na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ang ganda talaga ng pagkakadesign nitong kanilang Yamaha NMAX 155. Anyway, ang kulay pala ng ating nire-review for today, ito po yung kanilang pinakabagong light blue color. Kaya kung inyong makikita ay talagang very attractive itong kanyang kulay. Well, mapunta na agad tayo rito sa kanyang headlight design dahil ito talaga yung pinaka-attractive sa lahat. Dahil kung ating tititigan, nagkaroon po siya rito ng mata. Ito pong kanyang daytime running light. Ayun, hanggang dito sa kabila, no? Parang nagkaroon po siya ng dalawang mata na nanlilisik. And then, naka V-shape design naman po rito sa harap. Anyway, very attractive talaga itong kanyang color kasi nga po para siyang metallic light blue. And then, nandirito naman po sa itaas itong kanyang visor. So, ang ganda rin ng kanyang pagkakaposisyon. And then, syempre, ang ganda rin, napakalapad nitong kanyang visor na nandirito sa gitna. At glossy black naman po yung kanyang kulay. Well, mapunta naman po tayo rito sa gilid. Makikita natin dito may nakalagay po rito na Yamaha logo na bilog, which is chrome color naman yan. Nagkaroon po siya rito ng partition, nagkaroon po ng dual tone color combination. So matte black po rito and then parang metallic light blue po rito sa kanyang face cover. At dito naman po sa ibaba, dito natin makikita itong kanyang turn signals. Ayan, so nandirito po siya position dito sa ibaba. So very visible naman po yan, magkabila po yan hanggang rito sa kabila. Well, pagdating naman po rito sa kanyang stock na front fender, ang ganda rin ng pagkakadesign, no? Maliit lang siya, napaka-cute at the same time matulis rito sa taas, parang nagkaroon po siya ng sungay. And then may makikita po tayo rito nakalagay na ABS. So ang kagandahan po nitong ating Yamaha NMAX 155 ay equipped with dual channel ABS. Well, pagdating po sa mga sudden stop, no, hindi po maglalak itong ating preno dito sa harap at hanggang dun sa likod. So sa ganoong paraan ay maiiwasan po nating mag-skid or madisgrasya dulot po ng sudden stop. Dahil nga po, ang ABS ay nakakapagbigay din po siya ng smooth na braking power. Kaya nating to worry about pagdating sa mga sudden stop dahil pinaka-safe talaga ang ABS. Well, mapunta naman tayo rito sa kanyang traditional telescopic fork. So matte black naman po ang kanilang ginamit rito. Pagdating naman po rito sa kanyang braking system, equipped naman po ito ng single rotor disc brake na bilog along with single pot caliper na glossy black. Ang kulay naman po ng kanyang mags, glossy black lang din po. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, rito po ay mayroon po siyang 110 by 70-13. At ang kanya naman pong stock tires pang city riding condition. Well, mapunta naman po tayo rito sa itaas. Sisilipin naman natin itong kanyang fully digital meter panel. Ayan, ang ganda rin ng pagkaka-display. Yung iba square type pero ito nagkaroon po siya ng rounded shape. At dito po sa gitna may makikita po tayo rito na Yamaha in white color. Very futuristic rin yung kanyang pagkaka-display rito po sa harapan. And then pagdating naman po rito sa kanyang handlebar cover, nagkaroon po siya ng dual tone color combination. So matte black po rito and then along sweet gray color. May Yamaha logo naman po rito sa gitna for trademark purposes. Pagdating naman po rito sa mga button, nandirito naman po itong kanyang high beam and low beam, ang kanyang turn signal selector at ang kanyang horn. At nandirito naman po itong kanyang rear brake. Sa kabila naman po, nandirito naman ang kanyang auto stop start system, which is pwede po nating i-turn on or i-turn off. Well, ang advantage naman ng scooter na ito, pagdating naman po sa mga sudden stop, or sabihin na lang natin na nag-stop po tayo sa stoplight, sa loob po ng 3 to 5 seconds ay agad pong mamamatay ang ating engine. Well, sa ganong paraan ay nakakasave po siya ng more fuel at the same time nakakapag-list din po siya ng emission. So, maganda tong added features na to para makapag-save po tayo ng more fuel. Well, dito naman po sa gitna, nandirito naman itong kanyang hazard selector or yung kanyang button at ang kanya pong electric starter. At nandirito naman po itong kanyang front brake. Pagdating naman po dito sa stock na side mirror, parang dahon type. So, maganda na rin. Yan, no? Hindi na natin kailangan mag-aftermarket. Straight out from casa.
Well, anyway, ito po ang ating Yamaha NMAX 155 ay equipped po with keyless system. Kaya kung inyong mapapansin mga ka-LM, mayroon po siya ritong selector, which is nandirito yung kanyang navigation knob. At ang kagandahan niyan, included na rin po rito yung kanyang fuel and set button. Well, less hassle-free na rin kapag kayo po ay magbubukas ng inyong mga compartment. Well, mapunta muna tayo rito po sa kanyang mga pocket. Dito po sa kanan, may door dito. So binuksan natin, sukatin natin. Maliit lang naman. Saktong-sakto, pwede nating paglagyan ng mga barya. At dito naman po sa kabila, nandirito naman itong kanyang left side pocket. So napakalalim. So rito pwede po tayong maglagay rito ng bottle of mineral water, o di kaya coins, gloves, or di kaya mobile phone. At dito mga KLM, may nakalagay po rito na slot, which is, ito po is available na po siya for USB car lighter. So ang kagandahan pala nito mga KLM is pwede na po tayong gumamit dito ng USB car lighter. Well, para naman doon sa mga kababayan natin na mahilig mag long rides, well, good news yan. Kasi nga po, nothing to worry about kapag tayo po ay naglo-long drives. Lalong-lalo na pag nalobat yung ating mobile phones, di ba, pwede po tayong mag-recharge anytime. Well, punta ulit tayo rito sa ibaba. Gaya ng sabi ko, nandirito na po yung kanyang set and fuel button. Ngayon naman ay bubuksan natin itong kanyang fuel tip kasi nandirito po sa gitna ang kanyang fuel tank. Yun. In just simple push the button ay makikita natin, nagbukas na po agad itong kanyang fuel tip. Well, ang kagandahan naman nito, since nandirito sa gitna itong kanyang fuel tank, ang advantage niyan, once po na tayo po ay nasa long rides or magpapagas po tayo, less hassle-free na rin. Dahil hindi na po natin kailangang bumaba sa pagkakaupo dito sa ating scooter para magpagas dahil located na po siya rito sa gitna. At pagdating naman po rito sa kanyang footrest, ayun no, napakaluwag at napakalapad. No, anti-slip na rin po yung kanyang pagkaka-design. At the same time, ang kagandahan niya, nagkaroon po siya rito ng footrest extension. And then tong extension na to mga KLM, same size lang din dito po sa ating footrest. So talagang maluwag to. Susubukan po natin siyang sakyan para malaman natin kung gaano kaluwag. Yun no, saktong-sakto yung aking paa mga KLM, kaliwa at kanan. At pagdating naman po sa mga long rides driving, no, pag medyo nangangalay na yung ating mga paa, pwede po tayo ritong mag-cruising style. Ayan. Well, nakakapag-reduce po yan ng fatigue pagdating po sa mga long ride situation. Well, baba muna tayo. Mapunta naman tayo rito sa kanyang side cover. Well, dito mga KLM, nagkaroon po siya ng dual tone color combination. So parang nagkaroon siya rito ng muzzle na matte black, and then nagkaroon ng winglet dito. And then nandirito naman po itong kanyang light blue color na parang metallic. So napakaganda niya talagang pagmasdan mga KLM. At dito naman po mayroon pong nakalagay rito na NMAX, which is naka-emboss tong silver na emblem na to. May nakalagay naman po rito na decal na 155 and gray color naman po. At dito naman po sa gitna, nandirito naman itong kanyang pillion step para sa ating back rider. So aluminum po yan. Kagandahan yan, not fadable yung color. At nandirito naman po sa ibaba itong kanyang side stand. At ang kagandahan naman po ng scooter na ito ay equipped with side stand engine cut-off switch. Well, once po na naka-engage yung kanyang side stand ay hindi po mag-o-on itong ating scooter. So sa ganung paraan po ay maiiwasan po nating madisgrasya dulot po ng naka-engage na side stand. Well, balik na natin. Nandirito naman po itong kanyang center stand. At pagdating naman po sa pagkaka-design ng kanyang engine, ayan o, very stylish. Nagkaroon ng 3 pins dito. Napakalaki rin itong kanyang air filter. At the same time, ang ganda rin itong kanyang engine cover. May naka-intact naman po rito na Yamaha. At pagdating naman po rito sa itaas, ito po ang kanyang grab bar. Ayan o, very thick, makapal, and durable. So matte black naman po yung kanyang color. Well, mapunta naman po tayo rito sa kanyang rear suspension. Ito po ay equipped with dual shock absorber. Ayan, so dalawa po yan. So nakakapagbigay po yan ng balance na bouncing performance. So yun ang kagandahan sa mga dual shock absorber. Mapunta naman po tayo dito sa kanyang tail light. Yun o, naka-emboss itong kanyang tail light. At ang kagandahan niya, napakalaki mga KLM. Kaya gaya ng sabi ko, pag malaki yung inyong tail light, syempre mas very visible po yan pagdating ng tanghali man, araw man, or gabi. And then nandirito naman po itong kanyang turn signal. So bulb type po yung kanyang ginagamit. Well, dito naman po sa kanyang rear fender, ang ganda rin. Napakakapal ng pagkaka-design para very bulky po siya. And then, tong part na to na naka-emboss, pag atin pong sinilip pa yan, ang kagandahan yan, mayroon na po siyang plate light. At nandirito naman po itong kanyang plate holder. At sa ibaba, mayroon po ritong added reflector lights. At dito naman po sa gilid, may makikita po tayo rito na bilog, which is added reflector lights ulit.
So left and right po yan, para po pag kayo ay magte-turn sa mga crossing ay talagang visible po kayo kahit gabi. Mapunta naman po tayo sa kanyang braking system dito sa ibaba. Ito po ay equipped with single rotor disc brake na bilog along with single pot caliper po na black. Well, gaya ng sabi ko kanina, naka dual channel ABS po ito. Kaya talagang very reliable pagdating sa kanyang braking system dahil nakakapag-provide po ito ng smooth na braking power. Pagdating naman po sa mga sukat ng gulong rito po sa likod, ito po ay mayroong 130/70-13. So napakakapal nitong kanyang gulong dito sa likuran. So nakakapagbigay naman po ang makapal na gulong ng added stability in any riding condition. Well, pagdating naman po rito sa kanyang stock pipe, no, simple lang pero napakaganda rin ng dating. Parang nagkaroon ng touch ng carbon or mga diamond display dyan or design. Nagkaroon naman po ng dalawang butas rito. So matte black yung color, ganun din po itong kanyang stock pipe. At ang kagandahan po ng ating Yamaha NMAX 155, bukod sa mayroon na po itong ABS, ay mayroon din po itong traction control system. Well, ang advantage naman po nun pagdating po sa mga cornering or madudulas na daanan, no, hindi po magi-skid or magi-slide itong ating scooter. So paano po mangyayari yon? Mayroon po kasi itong detector o yung sensor. Pagda-detect niya po na magi-skid ito pong ating rear wheels, ay agad niya pong pagpapantayin ang ikot ng gulong magmula rito sa harap. So mapre-prevent po natin na mag-slide or mag-skid itong ating mga gulong. At ito naman po ang design ng kanyang radiator cover. So makikita naman natin nagkaroon ng mga pins dito na kung saan ay pwede pong maglaro yung hangin para makatulong pa sa pagpapalamig ng kanyang engine. Well, coolant po yung kanyang ginagamit. Kaya ito talagang ating liquid cooling system ay maaasahan pagdating po sa mga mahahabang biyahe. Dahil ito pong ating Yamaha NMAX 155 ay pwede po nating ibabad maghapon magdamag. Dahil nga po ito ay naka-liquid cooling system. Well, mapunta naman po tayo rito sa kanyang upuan. So, single color lang naman po na matte black. And then, comfortability napakalambot. Kaya talagang mag-i-enjoy kayo rito kahit sa mga long ride situation. Well, subukan naman po nating buksan itong kanyang upuan para malaman natin kung gaano nga ba kaluwag. So, nandirito na po yung kanyang button. So, pindutin lang po natin itong set. Yan, so narinig po natin na nag-click. So meaning to say ay bukas na po siya. Yun, napakalalim at the same time bilugan. At napakalapad mga ka-LM. Ayan oh. So marami tayong mailalagay rito. Kasyang-kasya rito isang full face helmet. At the same time kung mahilig kayong mag-travel or mag-outing, no, marami po kayong mga important belongings or madadalang gamit na pwede nyong ilagay rito po sa kanyang underseat compartment. At ang atin pong Yamaha NMAX 155 ay mayroon pong 765mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. Anyway, naka-center stand po ito. Ayan, kitang-kita naman dyan sa ating camera mga ka-LM. Lapat na lapat yung ating foot below the ground. Kaya masasabi ko na talagang very comfortable to para po sa kagaya ko na 5'6" in height. Well, para naman po dun sa mga kababayan natin na hindi naman masyadong katangkaran, well, pwede po tayong magpa-adjust ng ating front or rear suspension. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong pinakabagong Yamaha NMAX ay meron pong 155 cubic centimeter engine displacement. Naka-liquid cooled, naka-single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.3 kW at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 13.9 Nm at 6,500 RPM. At ang bigat naman po ng scooter na ito ay mayroong 131 kilograms. At ang presyo po ng ating pinakabagong Yamaha NMAX 155 ay nagkakahalaga po ng 151,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 24,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 7,038 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng pinakabago nilang Yamaha NMAX 155 light blue color, ay maaari nyo po silang puntahan dito po sa Yamaha 3S Shop, San Fabian, Pangasinan Branch. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.